mga balita, kumbinsido si Senador Ronald Bato de la Rosa na pilit na ipinalulutang ang isyong posibleng pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court o ICC para ilihis umano ang isyu ng pagkakadawit umano kay First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco. Pinaghahanda naman ng senador ang worst case scenario kung posibleng sapitin din niya ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kunin natin ang live report ni Mian Corvera. Mian. Alex, may pinagtatakpan umano ang Malacanang kaya pinalulutang ngayon ang issue ng pag-aresto kay kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sabi ng senador, kaduda-duda ang motibo sa muling pagpapalutang ng pag-i-issue umano ng arrest order laban sa kanya. Yung jurisdiction, temporal jurisdiction. Tinawag na diversionary tactics ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang bantang pagpaparesto sa kanya sakaling maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court. Sa isang panayam kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi nito na posibleng maaresto ang isang senador na naging Chief of Police noong panahon ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung maglalabas ang ICC ng warrant of arrest laban sa kanya. Makakatanggap naman ani ng kaparehong treatment ang senador gaya ng ginawa kay dating Pangulong Duterte sakaling ipaaresto ito ng ICC. Sagot ng senador, binuhay ang lumang issue ng warrant laban sa kanya para i-divert ang atensyon ng publiko at pagtakpa ng issue ngayong pinag-uusapan anya ang pagkakadawit umano ni First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ng business tycoon na si Paulo Tantoco. Ewan ko, mahilig sila sa gano'n, no? Kapag may mga mainit na issues na pinupukol sa Malacanang, ngayon pinag-uusapan na naman tungkol yung nangyari kay First Lady. Ngayon, magagawa na naman sila ng issue about the ICC and the senator para to divert the issue. Yan mo na mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang. Gagawa ng panibagong issue kahit na old issue na rehashed issue ay nila yung i-recycle nila para lang to divert the people's attention. Nang tanungin si De La Rosa kung may katotohanan ng isyong ibinabato ngayon laban sa First Lady, ang sagot niya. I don't know. I'm not private to that. Hindi ako nag-imbestiga tungkol dyan. Tanungin na lang ninyo yung Beverly Hills Police Department. Sa ngayon, wala pa siyang natatanggap na intelligence report sa umano'y paglalabas ng arrest warrant. Gayunman, pinaghahandaan niya rin ang worst case scenario dahil hindi anya malayong gawin ng Malacanang ang ginawa noon kay dating Pangulong Duterte kahit pamalinaw na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Nangangahulugan kasi anya ito na uulitin na naman ng gobyerno ang maling ginawa nito sa dating Pangulo. Facing a government that is not observing, is not trying to preserve its sovereignty, then I don't have to answer that question. Is that if they want to commit this mistake again, then go ahead, they can do that. But if they want to make another mistake, yung ginawa na kay Pangulong Duterte ay napakalaking mistake yun. At kung gagawin na willing to do the same mistake again. Paglilinaw naman ng Malacanang, wala pa silang natatanggap na anumang komunikasyon sa ICC para sa posibleng pag-aresto kay De La Rosa. Sa ngayon, wala pa po tayo natatanggap na anumang communication kung meron na pong warrant of arrest para sa mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte. Alexa, ngayon tumanggi si De La Rosa na isa publiko o idetalye yung kanyang ginagawang paghahanda sakaling magkatotoo man na ipaaresto siya ng ICC. Hindi rin siya nagbigay ng detalye dun sa mga tanong kung balak niya bang magkanlong sa Senado sakaling lumabas yung arrest order. Alex. Okay, sige. Dahil yun sana itatanong ko, no, kung mananatili pa rin ba yung kanyang mga naging pahayag dahil nga re-electionist yung time na yon, pero ngayon ay balik na siya sa Senado.
maaring manatili pa rin yung kanyang kahilingan na kupkupin siya at tulungan siya ng kanyang mga kasama sa Senado. Mayan. Alex, kung dati hayagan niyang sinasabi na posible siyang humingi ng tulong kay Senate President Francis Escudero at magkanlong sa Senado, ngayon tumatanggi na siyang magdetalye dahil yung mga kalaban niya daw ay hindi siya daw nakakasiguro, lalo na yung kanya, kahit yung iba sa kanyang itinuturing na kakampi o itinuturing na pinagkakatiwalaan ay posible daw na magtaksil din laban sa kanya. Oo, nabanggit mo nga kanina sa report mo, may na wala pa siyang intel report, bagamat siya'y dating PNP chief, pero nung hinuli ang dating Pangulong Duterte, di ba mismo ang Duterte camp pa nakaalam na meron ng nakaumang na arrest warrant, no? Pero bakit ngayon medyo wala silang alam dito? Alex, yung naaresto ang dating Pangulo, sabi niya 5 araw bago ilabas yung arrest order, alam niya na nakatanggap siya ng impormasyon. Pero ngayon, talagang wala pa raw inilalabas yung ICC. Okay, sige. Antabayan na natin yan. Maraming salamat sa iyo, Mayan Corvera, mata natin sa Senado.